Ganun pala ang sabi sa inyo na kapag 50-50 na doon tatanggapin. Grabe, kaya nga lumapit sa kanila para maagapan yung buhay nila. Tapos pag 50-50 na saka patatanggapin, sa tingin ba nila hindi pa critical yung kalagayan niya? Hinihingal, tapos ang payat-payat na. Sabi ko sa kanya, parang awa nyo na po kasi emergency naman po talaga. Sabi niya, ma'am, hindi po talaga pwede. Grabe no. Sana tulungan niyo po ako para gumaling na po ako. Hirap na po kasi ako eh. Para po sa anak ko, gusto ko pa pong makasama. Parang awa niyo na po. Basta mag-pray ka lang ha. Opo. Walang imposible kay God ha. Lakas mo yung loob mo. Opo, tulungan niyo po ako. Din po maging tulay din po kayo para malaman din po ng inabando na kami ng nanay namin. Sana makita na din niya yung anak niya na ganyan yung kalagayan niya. Asan po yung kamag-anak nila? Ay, nanay, mga magulang. Wala nang magulang. Patay na. Yung nanay naman, iniwan naman po. Iniwan, ha? Mga bata pa lang po kami. Iniwan na po kami ng nanay namin. Mga bata pa lang kayo, iniwan na kayo ng... Magta 10 years old pa lang po ako. Ngayon po kasi 26 years old ako. So, 16 years na po talaga kami walang balita. Sa nanay nyo? Yung tatay naman po namin talaga. 8 years old, mag-8 years old pa lang po kami. Wala na. Patay na. Ano po ba nangyari sa kanya? Kuya, pwedeng dito ka para hindi masyadong malayo. Kasi ang hirap ano yun sa ano. Ano po bang nangyari sa kapatid nyo po? Lumulobo po kasi yung chat niya. Tapos napa-check up nyo na po siya. Ano pong sabi? Kung saan din naman kami pumunta ang ospital, hindi din naman po kami ina-admit dahil nga po sa hindi po siya pwedeng galawin ng doktor, gawa po ng hindi po kasi talaga tapos yung mga papel na dapat gawin sa kanya para malaman yung kung test. Ano talaga yung sakit. Pero na-try nyo na siya dalhin dyan sa malapit? Hindi tinanggap? Hindi talaga. Bakit hindi kasi tinanggap nila? Sa Westlake, kailangan daw. Sige, ano pong sabi sa Westlake? Kailangan po gawin yung mga papel na... Ang Westlake kasi is private. Kaya nga po. Ano kasi yun eh. Na-CT scan na po kasi siya. Ngayon, may nabasa naman po yung sakit niya. Kaso, pinauulit po ulit. Gawa nga po kasi na may isa pa po siyang sakit na hindi malaman kung ano po talaga. Dapat kasi nun, ang ginawa, di ba, pinaano muna dito sa malapit na ospital, kahit sa public. Tapos, bibigyan kayo ng referral para may transfer siya sa pinakamalaking ospital. Ano po eh, yun nga po yung sabi sa amin ng doktor. Wala po kasi talaga silang mabibigay na referral kasi hindi po din alam ng doktor kung ano yung sakit. Gawa po ng hindi namin nagagawa yung pinapagawa ng kailangan ng mga test. Asan siya? Yung kapatid niyo siya? Ikaw po, kapatid niyo rin? Ako pangalan niya. Pwede po makita namin siya. Nakakausap pa naman siya? Nakakausap. Pwede pa naman. Tara ma, samahan mo. Tingnan po natin yung kapatid. Ano po pangalan ng kapatid niyo? Buba. Percel po ang totoong pangalan niya. Percel? Opo. Ang palayo nito, Buba or Dayan. Ano po? Buba or Dayan. Buba? Oo. Okay. Tara, pasok tayo. Tuloy po. Siya yan, si Percel. Ilang taon na po siya? Kaka-murder niya lang po nung November 5, 24 po. Nung November 5? 24 years old po siya? Ang payat na niya ate. Kaya nga po. Sa sobra po talaga kasi talagang laki ng babayaran namin. Hindi po namin siya talaga mapatingin. Bali lumalaki yung tiyan niya. Tapos hindi niyo alam po ano yung dahilan ng paglaki ng tiyan niya. Ang payat na niya no. Parang may ano siya sa baga. Opo. Iyon na ano yun ng doktor, nakita? Meron po siya na TB sa tiyan. TB sa tiyan? Opo. May iba't ibang klase daw po kasi na TB. Una po hindi po kami naniniwala kasi alam lang po namin sa baga. Pero pinaliwanag sa amin ng doktor na sabi po sa amin na ma'am, ang TB po kasi merong TB sa tiyan, sa baga, sa utak at sa buto. Oo, yung sa buto, nakarinig na ako nun. Pero sa tiyan... Yung TB naman daw po, madali naman daw po yun magagamot. Oo, madali siyang magamot. Kasi po, libre naman daw po yun sa center. Ang talagang sinasabi sa amin ng doktor, yung bukol po sa atay, yan na nakabalik. May ano siya sa atay? Ng mga gento po kalalaki yun eh. Kaya din daw po lumalaki yung tiyan niya. Ano nga pangalan niya uli? Piercel. Percel? Opo. Piercel? Opo. Anong spell nun?
Victory IER. Vercel. Vercel, kamusta ka? Nahirapan ka bang huminga? Nahirapan siya huminga. Tapos ang liliit na ng mga braso mo. Ilang buwan na po yung na ganyan ang kalagayan niya? Nung nag-start lang po yan kasi nung nag-CT scan po siya kasi ng June, okay pa po wala pa po Tapos nung nag-fiesta po neto nung May 29, di pa po talaga siya as in ganyan Kasi nakakakanta po kami, nagbabanding-banding. Nakakapagsimba. Biglaan na lumobo? Hindi niya pinatry mo na ipa-albularyo siya? Hindi pa po. Baka mamaya may umaano sa kanya. Hindi pa po May kagalit ba yan? Hindi rin po namin alam kasi wala naman po kaming nakakanong tao Vercel, may kaaway ka ba? May kagalit ka? Wala kang kagalit? Wala po. Wala siyang anak? Meron po. Saan yung anak niya? May sakit po May sakit din? Nasaan? Nandun po sa Tamuro po. Nilalagnat din po. Diyos ko, ang payat-payat mo na, Vercel. Kaya po kami nagbakasakali din po baka sana matulungan din po kami kasi wala po talaga kami na magulang. Lalo na yung mga transportation na layo. Vercel, no? B-I-E-R Z-E-L Vercel. Vercel, anong nararamdaman mo ngayon? Masakit po yun tiyan. Nasakit yung Tapos tiyan mo? hinihingal po. Magpakalakas ka, Vercel, kasi may anak ka pala. Bali, ano daw po yung mga kailangan i-check sa kanya para Sabi po kasi nakasulat po kasi sa papel niya na CT scan abdomen? CT scan abdomen po. Magkano daw yun? Na sa 39,000 po kasi. 39,000? Sa private yun. Yun opo, pero yun na po yung pinakamura din daw po dito. Kasi pag sa iba, maabot din po ng mataas na presyo. May, Kaya may nilapitan na kayo ng mga natin? Opo, kaya matibag po. Yung nakahingi po kami ng tulong kaya matibag. Yung unang CT scan niya na 30K po. Na i-provide? Opo. Anong doon sa CT scan? Doon po nalaman na yung mga sakit niya. Tapos meron pa uling hininging CT Opo, scan? kasi kailangan, di po talaga nila matukoy kung ano yung bukol na nakapalibot po sa atay niya. Kasi meron, sabi po ng doktor, iba-iba po din yung sabi ng doktor, may fatty liver daw, tapos po, meron din po siya sa baga, tapos yung mga kulani po na nakapalibot sa buong leg niya hanggang dibdib meron niya. ng kulani? Yun po, sanhi daw po ng TB. Pero yung gusto po talagang alamin ng doktor, yung Pwedeng makita yan, be, yung tiyan niya. Talagang na? Yung lobo na talaga yung tiyan niya, no? Ngayon po, yung sinasabi ng doktor sa amin, kung isi-CT scan ulit po siya ng full abdominal, hindi ganun din daw po yung, baka ganun lang din yung mangyari. Hindi rin ulit nila malalaman kung ano talaga yung sakit niya sa atay. Kasi uulitin lang din po nakalagay dun. Kaso parang pinataas na. Kaya ang sinasabi naman po sa amin ng doktor, para sureball daw po na malaman namin yung sakit niya, na wala nang ganito ganyan, hindi na mauulit, para sigurado na, para ma-admit man siya o masresetahan, para malaman kung ikikimo o operahan, i-biopsy na lang daw po. Yun talaga yung sinasabi ng doktor sa amin. Ganun pala ang sabi sa inyo na kapag 50-50 na doon tatanggapin. Grabe, kaya nga lumapit sa kanila para maagapan yung buhay nila. Tapos pag 50-50 na saka patatanggapin, sa tingin ba nila hindi pa critical yung kalagayan niya? Na rin po. Hinihingal, tapos ang payat-payat na. Sabi ko sa kanya, parang awa niyo na po kasi emergency naman po talaga. Sabi niya, ma'am, hindi po talaga pwede. Grabe, no? Shoutout po sa mga ospital po dito sa Pilipinas. Grabe yung nararanasan ng mga kababayan natin dahil sa mga sabi ko, sabi ko, ma'am, kahit oxygen tsaka i-dextrose nyo lang kasi nalalambot na. Kasi tayo na siya ng tayo wala pa rin silang ginawa? Sabi niya, hindi din po talaga kasi hindi din naman po siya i-admit dito. Kaya lipat na lang kayo ng ibang ospital. Grabe talaga, no? Pahirap sa mga mamayan dito sa Pilipinas.
Mahirap po talaga maging mahirap. Totoo yun. Hindi po kasi talaga Hindi patas ang mundo. Kailangan mayaman ka. Ganyang kalagayan, hindi pa pala critical. Diyos ko po. Sana tulungan niyo po ako. Para gumaling na po ako. Hirap na po kasi ako eh. Para po sa anak ko, gusto ko pa pong makasama. Parang awa niyo po. Brazil, mag-pray ka lang ha. Opo. Walang imposible kay God ha. Lakas mo yung loob mo. Opo, tulungan niyo po ako. Nandito kami. Tulungan ka namin sa abot ng aming makakaya ha. Huwag ka mag-alala. Opo. Dadaling ka namin sa ospital. Tapos gagawa tayo ng paraan. Ha? Sana din po Sa mga lalapit tayo ha. sana din po maging tulay din po kayo para malaman din po ng inabando na kami ng nanay namin. Sana makita na din niya yung anak niya na ganyan yung kalagayan niya. Wala talaga kayong contact sa magulang niyo? Ang pangalan Pinabayaan po. Yung pangalan po ng nanay namin, si Robina Attractivo Biernesa po. Rovina Attractivo Biernesa. Ilang taon na wala kayong contact? Turning 15 years na po siguro. Kaya mo, malay mo, mapanood niya to no? Brazil, mag-pray ka ha. Malay mo, mapanood to ng mama mo. Tapos makita mo siya, makita natin siya dito. Para maalagaan ka. Paano po, sino po nag-aalaga sa kanya pag kailangan niya yung mag-CR siya? Ngayon, Kayo lang. habang tulad po kami. May mga pamilya na rin kayo? Hindi naman po namin siya as in talaga mapukusan talaga kasi may mga problema rin po kasi kami. May kanya-kanya din po kaming sakit magkakapatid. May mga sakit din kayo? Opo. Hindi na lang din namin iniinda yung sakit namin kasi mas nag-aalala kami para sa kanya. Pakabata mo pa pala, 24 ka pa lang. Hindi ka na ba nag-aaral? Nag-graduate naman siya. Third year high school. Third year high school. Ano bang ginagawa mo nung malakas ka pa? Wala naman Mahilig po, ka ba sa bahay mga lang po. chichirya? Opo, sa street food po. Nag-cause po yung sakit niya nung nanganak po siya eh. Bago pagtapos ng 2 taon, doon lumabas yung mga sakit. Tapos may sakit pa pala yung anak mo. Diyos ko. Eh amot, gagawa tayo ng paraan. Anong kailangan mo ngayon? Anong pangunahing kailangan niya muna ngayon, ate? Kahit mga lang po. Mga Anong inaano niya? pagkain Nagda-diaper siya? Opo. Nagda-diaper ka? Ay nako. Sana maraming tumulong sa iyo, Brazil, no? At gagawin namin yung makakaya namin para matulungan ka, ha? Opo. Magpakatatag ka. Magbibigay muna kami ng tapos gagawa tayo ng paraan kung paano siya maya admit, ha? Pairam ako ng bag ko, June. Bigyan ko muna siya ng 3K. Panggastos mo muna, Brazil, ha? Bumili ka ng pagkain mo, tapos diaper. Titipid din po kasi namin yung pera na meron kami kasi po eh. Sana nga po ma-admit na po siya. Kasi Kaya nga sana feeling namin. Barcelo, gamitin mo muna to ha. Gamitin mo yung pera na yan ha. Bumili ka ng pagkain mo. Tapos prutas. Kung ano para maibsan yung gutom mo. Ha? Mag-pray ka ha. Mag-pray ka. Lumaban ka para sa anak mo ha. Tapos gagawa tayo ng paraan. May mga kakausapin tayo para ma-admit ka. Ha? Opo. Grabe yung kalagayan mo. Ay nako. At sana ito na ngayong daan para makita nyo yung magulang nyo. Para mapanood niya to. Na ganyan na yung kalagayan ng anak niya. Bunso ba siya? Pangatlo po. Pangatlo? May bunso kami. Yung bunso po, nag-aaral po namin. Nag-aaral pa ngayon yung bunso. Grade 10. Bali, gawa tayo ng paraan. Lapit tayo sa mga pwedeng makatulong sa atin ha. Makikiusap tayo. Tapos baka makaano tayo sa mga ng yung pinaka hinihingi sa kanya. Ano yung pinaka hinihingi sa kanya? Na test? CT scan abdominal po. Tapos may pinaparekta na po siya ng biopsy. Pinaparekta siya ng biopsy. Meron Di ba din- si Ate Jo i-test dati? din po yung niya. Meron din i-exam pa rin po yung Meron- sa kanya para sa Meron akong alaga na sinitiscan sa abdomen. Pero 10K? iba't ibang klase po kasi na CT scan na sinasabi nila sa abdominal kasi by parts po ng loob ng katawan po natin.
yung titingnan. Pwedeng CT scan sa bituka, sa kidney, sa atay, sa utak. Oo, Sa para kanya po yung pinakamahal na CT scan po talaga yung pinare-request. bali 39 ang hinihingi. May iba na Deep rin. bukod pa po yan. Iba pa yun. Yun yung CT scan na yun. Tapos may kasama na rin doon yung mga dugo, yung mga kukunin sa kanya. Kaya naging 30. Kaya naging 39. Pero yung pinaka CT scan na ano, may idea kayo? CT scan yata, ang umabot yata ng 27 27 yun. Kung sakali yun, kung uunahin yun, pwede naman. Hindi po eh. Basta ang sabi, pagka CT scan, lahat na gagawin. Kahit isa-isahin, hindi daw po talaga pwedeng isa-isahin kasi kailangan po talaga sabay-sabay. Hayaan mo at ano, titingnan natin kung ano yung magagawa natin, no? Tsaka nakakatulog pa ba siya? Or minsan hindi siya magising pag Hirap na po Ganyan siya pag may nararamdaman. Grabe, ang payat na niya, oh. 24 years old, ganyan na yung dinadanas. Kaya nga daw, sabi nga nila. May ano na rin siya siguro, may ano sa baga. Basta ano ha, yun lang muna yung tulong namin ha. Pero babalik kami, titingnan natin kung ano pa yung magagawa natin ha. Maraming salamat. Mag-pray kayo magkakapatid ha, para makita nyo rin yung magulang nyo. Ingatan nyo siya, alagaan nyo muna ha. Pakainin nyo ng ano, prutas siguro, para lumakas siya. Ayan po mga kababayan, no. Sana po matulungan natin tong magkakapatid na to. Wala na silang magulang at hinahanap nila sa ngayon yung nanay nila. Kasi ganito po yung kalagayan ng kapatid nila. Namamayat po at lumilobo yung tiyan. Ayan po at sobra pong nahihirapan na po yata si Bercel. Maraming salamat po and God bless. Ate ha, ano, kayo na po munang bahala sa kanya. Thank you so much po mga kababayan.